Ngayong umaga sa Pinoy MD, isang bagong silang na sanggol halos magkulay ube pagkapanganak at hindi raw agad umiyak. Anong epekto ng prolonged labor para sa ina at bata? Inaamag na sulok-sulok ng bahay, nakakaapekto raw sa kalusugan. Mula sa kanyang boobs, ilong, double chin at pati pangarap na dimples, kanya raw ipinagawa. Papaano masisigurong ligtas ang anumang ipapagawa sa katawan? Nababad na mga paa sa baha, nagbalat at nagkasugat-sugat. Papaano nga ba dapat ingatan ang ating mga paa? Good morning sa ating lahat ng mga kapuso dyan. Ako, sinasamahan tayong gumising ng maaga para sa Pinoy MD. Welcome! At syempre, usapang pangkalusugan na naman po tayo. Syempre ngayon, tatalakayin natin ang iba't iba syempre ng mga kailangan ho nating malaman. At makakasama natin, of course, ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sa inyo pong mga health-related questions na itatanong sa ating FB page. Kaya, abangan niyo. Welcome back sa ating Pinoy MD at syempre makakasama natin ang ating Pinoy MD for today. Si Dr. Q ang ating obstetrician gynecologist para sagutin po ang inyong mga health-related concerns via our Facebook page. Good morning sa iyo, Doc! Good morning, Kumaring Konet. Siyempre sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kasimanwa ko sa Antique, mayad nga aga kaninyong tanan. Doc, unang tanong, papaano daw ba malalaman kung may sakit ka na sa matres? Naku, ang padala na question na yan ay mula po kay Mary Joy Basig. Maraming simptomas, Mary Joy, ang sakit sa matres. At pinaka-common dito ay yung abnormal uterine bleeding. Ibig sabihin nito, pwedeng ang isang babae pag nireregla ay malakas o di kaya matagal yung kanyang pagdudugo o di kaya ay kung hindi scheduled mens niya yon, pwede siyang duguin in between her menstrual cycles. Pangalawa, pwedeng lumaki yung matres niya na hindi siya buntis at ito'y mararamdaman ng isang babae kasi lumalaki din yung kanyang tiyan. Pwede rin namang may mga non-specific symptoms na related sa uterus pero hindi naman naramdaman ng isang babae sa matres kundi doon sa pantog niya, sa pag-ihi, mabilis o madalas siyang umiihi o di kaya nakakaroon siya ng problem sa kanyang bowel movement, constipated siya usually. So kung mararamdaman mo ang mga ganitong sintoma, kailangan magpatingin ka na sa doktor para ito ay masuri kung ano ba talaga ang dahilan at kung bakit lumalaki ang matres mo o kung bakit nakakaroon ka ng abnormal uterine bleeding. Thank you so very much, Doc Q. Pero babalikan ka po namin mamaya para sagutin pa ang ilang mga katanungan. Kaya, anong gagawin natin, mga kapuso? Siyempre, tututok lang tayo sa pagbabalik ng Pinoy MD. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD at kasama pa rin natin syempre ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin na ang ating mga pinadala ninyong mga Facebook questions. Eto na. Next question, Doc, normal lang daw ba sa isang breastfeeding mom na 2 beses datnan ng kanyang regla sa isang buwan? Ang tanong mula naman kay Nen Palio. Ang isang babae na fully breastfeeding ay nagkakaroon ng lactational amenorrhea. Ibig sabihin noon, habang nagbe-breastfeed siya fully, yung purely breastfeeding, within 6 months, hindi sila nireregla. Pero may mga babae din, mangilan-ngilan sa kanila na pwedeng mag-start ang kanilang menstruation earlier within or before, even before 6 months. So pag ganito, ay pwedeng magkakaroon ng irregularity muna kasi bumabawi pa yung katawan ng isang babae, nag-a-adjust pa yung kanyang mga hormone levels. Kaya pwedeng sa isang buwan, 2 beses siya or even more siya magre-regla. Thank you so very much, Doc, sa muling paggabay at pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Keep them coming, dahil patuloy lang po kayong sasagutin ng ating mga Pinoy MD, kada linggo yan. At syempre, magpadala lang po ng inyong mga questions sa ating Facebook page. Samantala, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Matapos ang 9 na buwang paghihintay, wala na raw tatamis pa para sa isang ina ang marinig ang unang iyak ng anak. Pero papaano kung sa paglabas ni baby, hindi ito umiyak? At halos magkulay ube na. Ano ang peligrong dulot nito? Abangan mamaya. Meet Mang Joe, ang 51 taong gulang na naglakad at tumakbo lang naman ng mahigit kumulang 300 kilometro.
Si Mang Joe, laking Boracay. Kaya basta mga sports na pisikalan, hindi niya raw inaatrasan. Bodybuilding at dragon boat pa yan. Kaya, nang mapasabak noong 2014 sa takbuhan, ang long-distance running na ultramarathon hindi niya inurungan. Nakita ko to sa mga TV, sa sport. Sabi ko, parang gusto ko tong sports na to. So, yun, parang nag-start ako sa sumali agad ako sa 24 hours sa Paatibayan. Doon ako nagsimula. Naisip ni Mang Joe ang mga ganitong sport. Mainam din para sa tulad niyang galing sa pamilya na mga may high blood. Sa father ko, kapatid ng father ko, yung mga high blood. Doon ko na-realize na, at ang sabi ng doktor na kailangan mo mag-exercise, kailangan mo talaga yung sarili mo, hindi lang iasa lahat sa gamot. At the same time, wala namang pambiling gamot. So sabi ko, exercise talaga yung kailangan. Pero hindi lang daw ito basta-bastang takbuhan, ha? Hindi ko naisip yon, hindi ko na ang iniisip ko yung gusto ko yung gagawin yung sports na yon. Tapos nung nagawa ko na yon, doon ko na realize na hindi pala madali. Yung stamina endurance mo, yung hindi pa ba ready. Pero ang sumubok daw sa tibay ni Mang Joe ang Endurance Challenge Philippines Ultramarathon noong nakaraang taon, kung saan sa loob ng 88 hours, kailangan nilang makarating mula Banawe hanggang Luneta. May layo itong 216 miles o mahigit 340 kilometers. Isa si Mang Joe sa 10 tumanggap sa hamon. Matira, matibay. Si Mang Joe, laban kung laban. Pero habang nasa gitna ng karera, inabutan sila ng bagyo. Tuloy pa rin yung run namin, yung takbo namin, hanggang sa may Nueva Vizcaya. So, 3 days yun na parang sinagasa namin yung ulan ng bagyong Paeng. Kaya doon nagka-problema yung paa ko. Yung baha talaga na galing sa bundok, talagang bumababa sa kalsada. Nilulusong namin yun. So basa talaga yung paa ko, basa yung medyas ko. Mula 10, 5 ang sumuko. Pero si Mang Joe tuloy sa paglakad at pagtakbo. Hanggat kayang ihakbang ko pa, yung wala pang problema sa tuhod ko, na kaya ko pa namang ilalakad ko talaga. Kahit gapang, gagawin ko yun para lang makarating sa finish line. Pinapababa nito ang risk natin sa mga cardiovascular diseases. Pinapababa nito ang risk for diabetes, dementia, and obesity. Yung endurance and yung mga heart muscles natin and yung skeletal muscles natin. Pero hinay-hinay raw, sabi ni Doc, dahil posible rin daw makasama kung masobrahan dito. Ang jogging kasi ay isang high impact na exercise. So, pwedeng magkaroon ng bone stress fracture. Nakikis-kis yung ating mga buto sa tuhod, kaya sumasakit ito at may lead to potential injuries. Pero nang makarating sa Lamot Ifugao sa ikalawang araw ng karera, nakaramdam ng kirot sa kanyang mga paa si Mang Joe. At nang tanggalin niya ang kanyang mga sapatos, Slowly, take it out. Ouch. ang kanyang mga paa nababad, nagbalat at nagkasugat-sugat. Ang dahilan, ang pagkakababad ng kanyang paa sa baha. Ouch. 7 km na lang yun. Last 7 km. Assault. Nag-iisip ako, anong remedy na gagawin ko dito? So, tinanggal ko siya, hinugasan ko. Naisip ko, balutan ko kaya to ng plastic. Kasi basa na yung medyas ko, basa na yung sapatos ko, mahapdi na siya. Ang unang-una kong nakitang mali doon yung nilagyan ng plastic yung kanyang paa. Ang plastic kasi, wala siyang absorptive capacity. So, ang mangyayari, mabababad yung paa niya sa pawis at sa tubig. Dahil naman sa basang paa, meron tayong tinatawag na maceration process. Kapag nababad ang paa natin sa tubig or sa moisture ng matagal, kumukulubot ito at namumuti at nagmamanhid. So, mas mataas ang tendency na magkaroon ng sugat-sugat sa paa
at pasukan ng mga mikrobyo. Dahil nagbalat ito at nagsugat yung paa natin, tapos tulad nung kay Mang Joe, na-expose siya sa baha. So possible po na magkaroon ng leptospirosis ang ating pasyente. At the same time, pwede rin po siya pasukan ng mga microorganism or mga bacteria. Para maiwasan ang pagsusugat ng inyong mga paa, maiging magsuot ng komportabling medyas at sapatos. At i-elevate ang inyong mga paa pagkatapos ng mahabang lakaran o kahit takbo. At para sa madalas magkapaltos dyan, Pwede ka naman maglagay ng mga petroleum jelly for added layer of protection para ma-prevent mo yung mga paltos. linisin daw ito ng tubig tsaka lagyan ng iodine. At ang pinakamahalaga raw, Huwag pwersahin ang sarili. Pakinggan ang katawan kung di na kaya, magpahinga. At the same time, meron naman tayong mga alternative exercises na pwedeng gawin para lang maging active or physically fit tayo. masakit man at nagkasugat-sugat ang paa, si Mang Joe tuloy lang sa pagtakbo. At hindi niya lang naabot ang finish line, second place pa siya. Bruised but not broken, ika nga. Habang tumatakbo ako na sobrang kirot, nag-ano ako nga, Lord, bigyan mo pa rin. Sorry. Na ano ba, yung... Siyempre wala naman akong... lakas ba kung hindi niya ako bibigyan ng lakas, ng energy? Tapos yung angel ko, kinakausap ko, kumbaga, na-overcome ko ba, na-survive ko ba yung sakit na yun, naramdaman ko na humingi ako ng energy, nabigyan pa niya ako ng lakas para lang matapos ko yung event na yun, na mapakita ko man sa family ko na hindi ako sumuko dahil lang natanggalan yung balat ng mga paa. Agad namang siyang binigyan ng pangunang lunas pagdating sa finish line. 10 buwan matapos maitampok sa Pinoy MD ang kanyang kwento, si Mang Joe non-stop pa rin sa pagtakbo. Sa katunayan, ang natapos lang naman niya, 11 endurance race. Mula sa mahigit 340 kilometers na kanyang itinakbo, halos dumoble raw ito. Lalo pat ang kanyang tinakbo mula Maynila hanggang Sorsogon na may layong 648 kilometers. Natuto na raw si Mang Joe, kaya kung noon nagbalat at nagsugat ang kanyang paa, ngayon iwas na raw sa paggamit ng plastic. At nagsusuot na rin daw siya ngayon ng komportabling medyas. Di hamak daw kasi itong mas mainam para muling maiwasan ang mahapding pinagdaanan ng kanyang mga paa. Good job, Mang Joe! Sabi nga, anumang pagsubok kayang-kayang lagpasan. Basta anumang hamon ang iyong papasukan, dapat ligtas at healthy pa rin pagdating sa finish line. Ganito ang itsura ng 40 anyos na si Joylyn 6 years ago. Maiksi ang buhok, kayumanggi ang balat, pango ang ilong at simple kung pumorma, ordinaryo sa mata ng iba. Kaya kung makikita mo raw siya ngayon, huyo ka sa kanya. Si Joylyn nangarap talagang mag-glow up. Kaya sa pag-iipon at pagsisikap, unti-unti niya raw na-achieve ang kanyang dream look. Joylyn, Glow Up Reveal! Kung babalikan daw ni Joylyn ang mga naranasan niyang hindi maganda dahil sa kanyang itsura, baka raw abutin siya ng magdamag. Si Joylyn kasi, na-judge na-reject pa, dahil daw sa kanyang itsura. Ilang beses na rin kasi ako natanggihan dahil sa pagmumukha ko. Ilang beses na rin akong hindi natanggap sa trabaho before dahil sa katawan at sa itsura ko. Yung mga kasama ko na nag-apply na magaganda, natanggap sila eh. Ako hindi ako maganda. So, alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Madali kasi yung buhay pag maganda ka, in short. Reality yun. Kaya taong 2016, enough is enough para kay Joylyn.
lakas loob siyang sumabak sa una niyang cosmetic procedure para magpatangos ng ilong. Pag matangos ang ilong mo, maganda ka daw, sabi. So yun, nagpagawa, ura-urada yun. Nagpa-schedule talaga ako nun ng rhinoplasty. After ko mag-rhinoplasty, alam mo yung napapansin ka na ng iba. May mapapatingin sa'yo. Tapos pagka, halimbawa, magkakasama kayo magkaibigan, parang nasasama ka na sa mga selfie nila. Nang masiyahan sa kanyang rhinoplasty, aba si Joylyn, nawili! Matapos ang kanyang unang operasyon, halos taon-taon na kung siya'y magparitoke. Sunod naman siyang nagpalagay ng dimples, nagpa-botox, nagpaalis ng double chin, nagpalaki ng dibdib, at nagpaliit ng tiyan at braso. At for the second time, muling nagpaayos ng kanyang ilong. Nakaka-addict ang pagpaparitoke. Real talk yan. Sa dami na ng kanyang naipagawa, umabot na raw sa tumataginting na 1.3 million pesos ang kanyang nagastos. Cosmetic surgery is in itself, parang part lamang siya ng plastic surgery. So you are just aiming for, when you say cosmesis, is yung, for the word na nga, yung cosmetic surgery, is just for yung aesthetics lamang. Not considering much of yung function. Yung itsura lamang niya, yung ganda o yung pagkapogi lamang. Ayon kay Dr. Ferrer, isang plastic and aesthetic surgeon, ang pagpapaayos ng ilong at body contouring ilan lang sa madalas na ipagawa dito sa Pilipinas. Payo ni Doc, dapat desidido talaga ang pasyente sa pagpaparitoke. Kung nag-aalinlangan ng pasyente, that's not a good sign. Life-changing ito kasi small change or enhancement, very significant yan sa pasyente. Laging paalala sa mga lisensyadong surgeon lang dapat magparitoke para siguradong safe at ma-achieve ang gustong glow-up goals. You always check if you're dealing with a doctor has the proper credentials, meaning you know yung background ng doctor, is he a diplomate, a certified, with a proper experience. Matapos nga ang halos taon-taon na cosmetic procedures, si Joylyn abot kamay na raw ang pangarap niyang glow-up. Kaya mula sa mga natanggap na rejections noon, si Joylyn proud and confident na ngayon. Kung ano man yung mga pinabago ko sa sarili ko, sa katawan ko, kontento na ako. Hindi man ganun kaganda sa magandang-maganda talaga. Ang layo ko na sa kung ano ang itsura ko dati. Para naman makatulong sa mga gusto rin magparitoke at sa mga nagkaproblema sa kanilang surgery, isang Facebook group ang ginawa ni Joylyn na ngayon ay may higit 50,000 members. Marami raw ang naiengganyong magparitoke ayon sa psychiatrist na si Dr. Rifarial. Paraan daw kasi nila ito para mapalakas ang kumpiyansa nila sa sarili. It's a way to help improve yung sense nila or feeling of yung self-esteem, improve their confidence, to boost yung kanilang it makes them feel happy. Baka in the past, baka lang, meron silang mga episodes na bully sila because of their appearance, or may nakapuna, na pinagtawanan sila because of their appearance sa kanilang face or any part ng body. Normal naman daw na umasam na mabago o ma-enhance ang itsura. Pero hinay-hinay lang dahil ang pagpaparitoke posible raw kaadikan. Pag umaabot na ito sa point na nagkukos na ng distress sa individual, nagkukos na ng dysfunction, ang tawag natin dito ay body dysmorphic disorder. Nagugrupo siya doon sa mga obsessive-compulsive disorders kasi may obsession. Dagdag ng eksperto, malimit na magkakonekta ang body dysmorphic disorder at ang addiction sa pagpaparitoke. Hindi siya umaabot sa point na they become satisfied at saka mga expectations nila are medyo unrealistic already. Or yung iba, umaabot sa point na sila na mismo, kinukut-kut nila yung kanilang skin kasi they feel na sila na lang gagawa. Mataas ang co-occurrence ng body dysmorphic disorder and
plastic surgery na addiction. Make sure lang na we still maintain pa rin yung yung mindset is very important. Growth mindset always is very important na kahit na anong physical na appearance natin, characteristics, we always look pa rin at the totality natin ng ating personhood. Si Joylyn wala raw pagsisisi sa mga procedures na kanyang ipinagawa dahil ito raw ang nakatulong sa kanya para matanggap at mahalin ang kanyang sarili. Finish daw nito, parang di mo daw kailangan pulbo. Sa ngayon, patuloy si Joylyn sa kanyang self-love journey. Magle-laser kami nito. At kahit abala sa kanyang trabaho, hindi raw nakalilimot si Joylyn sa kanyang advokasya na safe cosmetic enhancement para sa lahat. Umabot na nga sa 3 million followers ang kanyang Facebook page kung saan siya nagbibigay ng payo sa mga gustong magparetoke. Namimigay rin siya ng pagkain at relief goods sa mga nangangailangan bilang pasasalamat sa milyon-milyon niyang followers. Paalala sa mga kapuso nating gustong magpa-enhance ng kanilang itsura. Wala naman daw masama na magparetoke. Basta siguraduhin disunido ka at sa ligtas at lisensyadong doktor ipapagawa. Naku kapuso, pang ilang ubo at bahing mo na yan. Dahil sa pabago-bagong panahon, uso na naman ang ubod sipon. Pero teka ha, baka hindi lang pala yan dahil sa panahon, kundi dahil sa amag o molds, hindi sa tinapay, kundi amag sa iba't ibang sulok ng ating mga bahay. Mga kapuso, pasintabi po sa mga kumakain. Sa videong ito, makikita ang tipon-tipong mga amag na nasa kubeta ng bahay. Sa dami nila, aakalain mo ngang pulbos ang mga ito. Sumiksik din ang amag maging sa sirang pader ng kubeta. Halos mamuti naman ang cabinet na ito dahil din sa amag. Naku, kailangan na yung linisan bago pa matulad sa nangyaring kay Mommy Jury. Hindi lamang kasi mga damit ang laman ng cabinet niya, puno na rin ito ng amag sa loob. Kaya agaran itong nilinis ni Mommy Jury gamit ang mold cleanser para hindi na dumami. Malaking problema raw ng content creator at mommy na si Liam ang pabalik-balik na ubot sipon ng 3 gulang na anak na si Liam. 1, 2. Napapansin ko yung anak ko, si Liam. Lagi siyang may ubo. Mabilis siyang magkaroon ng sipon, ubo. At kahit paulit-ulit ding painumin ng gamot, hindi ito nawawala. Dahil dito, naisipan ni Mami Lian na mag-general cleaning sa pag-aakalang posibleng dahil ito sa dumi o alikabok. Pero laking gulat niya na imbis na alikabok, amag o molds ang kanyang nakita. Na-check ko yung table niya. Sa likod ng table, nandun pala yung mga amag. Ayon sa cleaning expert na si Ace Lara, hindi raw imposible na ang bawat bahay ay may amag. Ang molds kasi nagkakaroon ng presence whenever there's moisture. So wala talagang house na 100% mold-free. Yung mold spores, humahalo yan sa air. So whenever there's humidity, kumakapit yan sa surfaces and that's where you see like the white, parang cotton ones, the black ones kapag napabayaan. Si Mami Lian, inilabas ang pagiging super mom. Ang kanya raw secret weapon laban sa amag, DIY o do-it-yourself vinegar spray. Mahilig talaga ako gumamit ng mga DIY. Ayoko po kasi talaga ng mga chemicals. Nag-research po ako na yung suka pala effective. Ginawa ko siya agad. So eto ganito lang yung ginagawa ko pagka may amag na dito sa bahay. So kumukuha lang ako ng spray bottle, tapos suka. Kahit gaano karami. So sa akin, tingin ko okay na to. Kung nasan yung mga molds, dun ko siya ini-spray. So ganyan, mas maganda mas marami para talagang matanggal sila dyan. Ganyan, pupunasan lang natin. So ito yung nakuha nating mold sa mga gamit na pinunasan natin ng suka kanina. Pagkatapos yung punasan pala, dapat nyo nang i-dispose tong basahan na to. Kasi pag pinunas nyo pa ulit to sa iba, lilipat lang yung molds.
Simula raw nang gamitin niya ang DIY vinegar spray, ang mga amag hindi man daw tuluyang nawala. Nabawasan naman ang mga ito. Simula ginamit ko naman yung suka, magka-build up man siya pero hindi na siya kagaya nung before na super dami talaga. Ang tanong, epektibo nga ba ang DIY vinegar spray ni Lian? At papaano ba nakakaapekto ang amag sa ating kalusugan? Pero teka, ano nga ba ang bahagi ng bahay na madalas pinamumugaran ng amag? Aparador. Siyempre, na nababasa lagi. Ang pagkakaalam ko, ang parte ng bahay na lagi inaamag yung mga haligi kasi sa lupa. Yung dingding po, yung moisture at saka dumi, nagsasama sila. Ang molds o amag ay nagpaparami sa pamamagitan ng mold spores o maliliit na particles na hindi natin nakikita. Napupunta ito sa bahay kapag may namuong moisture o may parteng nabasa. Ang tanong, Miss Ace, ano nga ba ang top 3 na lugar sa bahay ang madalas amagin? Often prone to molds is your bathroom or your toilet area. Siyempre, kapag naliligo tayo, sometimes yung moist hindi natutuyo. So, yung moisture when we take a bath, naiiwan siya. Ang ikalawa sa listahan ng lugar na madalas magkaroon ng amag ay ang ating mga kusina. Whenever we wash our dishes or do something, syempre, yung lamig na nandito lang, 'di ba? Tapos, usually yung kitchen natin, walang masyadong mga windows din, so hindi rin nagbe-ventilate maayos yung air. Yung baba ng sink natin, of course, syempre, whenever the water goes down, may moist pa rin doon. If hindi laging nabubuksan to or hindi laging nalilinis, magkakaroon ng presence ng molds. Ang top 3 ay ang ating mga kwarto. So, another area na prone sa molds is of course our bedrooms. Kasi enclosed yung bedrooms natin. So, yon again, yung moisture natatrap sa walls. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, may 3 genus o klase ng indoor molds. Ito ang Cladosporium, Penicillium at Aspergillus. Lahat ng ito delikado kapag nalanghap. Ayon kasi sa isang pulmonologist, kung hindi maaagapan ang pagtubo ng amag, pwede itong maging sanhi ng iba't ibang respiratory problems o problema sa paghinga ng tao. Para sa mga sensitive individuals, yung mga madaling magkaroon ng allergic reactions, pwede silang magkaroon ng mga agadang allergic reactions tulad ng pangangati ng lalamunan, pag-uubo, pwede ding magkaroon ng paghirap huminga, pangangati sa mata, sa ilong, at pagkakaroon ng mga rashes. Para naman sa may mga asthma o hika na nakakalanghap ng amag, maaaring makatrigger ito ng atake ng kanilang asthma or lumala yung nararamdaman nilang sintomas. Pinakaapektado raw ang mga immunocompromised tulad ng mga senior citizen at may mga malalalang sakit. Sila yung mga pinakadelikado. Dahil kapag nakalanghap sila ng mga molds or amag, lalo na yung mga pathogenic or toxigenic, maaari itong magdulot ng fungal lung infection. Pero papaano ba natin may iwasan ang pagtubo ng amag sa ating mga bahay? Ayon sa eksperto, ito ang top 5 iwas amag tips na dapat tandaan. Una, ugaliing maglinis ng bahay. If laging malinis yung bahay mo, most probably yung mold spores natatanggal mo, no? Pangalawa, maglagay ng dehumidifier. Pwedeng alternatibo rito ang baking soda o kaya ay uling. You have to manage yung humidity inside your home. If you don't have like yung dehumidifier machine, that's okay. You can also buy baking soda. You can also buy charcoal. These are good absorbents of moisture in the air. So, it prevents also molds. Ikatlo ay ang paglalagay ng mga halamang nakasisip-sip ng moisture tulad ng aloe vera. Ika-4 ay ang paggawa ng mga DIY solution tulad ng vinegar spray na ginawa ni Mommy Lian. If there are presence of molds, you can just spray it with water, warm water and vinegar. Paalala ni Miss Ace, ventilation is the key. Kaya ang ika-5 payo mula sa eksperto, in the morning, like maybe while you are prepping for work or for school, just open your windows. Like at least 2 hours a day so that mag-circulate yung air from outside going in, and then the ones that are already polluted inside the home, lalabas naman siya. Pero mga kapuso, hindi lang daw lugar ang inaamag, pati na rin ang gamit at appliances. Aircon is actually one of the most neglected appliances.
na pagdating sa paglilinis. Whenever nagkakaroon ng dust yung filter, hindi nakakalabas properly o nakaka-circulate yung hangin. Naiipit din yung moisture sa loob. Tutubuan siya ng molds. Ang tanong ng bayan, tuwing kailan nga ba dapat nililinis ang mga air conditioning unit? Ang AC units natin, preferably yung filter, you have to vacuum it or kung wala kayong vacuum, walisin nyo lang at least twice a month. Pwede rin daw magkaroon ng amag ang ating mga damit. Kaya ilabas ito sa ating mga cabinets at pahingahin kada isa hanggang 2 buwan. Ang mga amag, small but terrible. Dahil malaki at masama ang epekto nito sa ating kalusugan. Ang number 1 na panlaban, ang kalinisan para maging amag-free ang ating mga tahanan. Ang 30 anyos na si Mommy Joyce, matagal na raw pangarap na masundan ang kanilang anak. 12 taon na kasi nang huli siyang magbuntis sa kanyang panganay. Tinigil ko na lang po yung pills ko, mami, at wala rin po kaming control na dalawa. Tapos kung mabubuo o hindi, parang gano'n na lang po yung plano, ma'am. Yung sa tagal na hindi nabuntis po, siguradong mahihirapan ulit. Parang maninibago po ulit sa panganganak. Kaya wala raw pagsidla ng saya ang mag-asawa nang malaman itong Enero na nagdadalang tao siya. Kasabay ng kanyang pagbubuntis ay ang pagdami ng kanyang food cravings. Lahat ng gustong kainin, kinakain. Madalas ko pong hinahanap ulam na gulay po. Tsaka mga bakery breads at malamig na tubig. Minsan po 3 takal, 2.5 na takal na kanin, ganun po. Kaya naman halos lumobo rin ang kanyang timbang. Nung hindi po ako buntis, 49 kilos po. Tapos nung buntis na po, naging 63 to 64. Yun na po yung pinakalas na bigat ko. Kaya pinayuhan siyang magjeta ng kanyang doktor. Pinayuhan ako, ma'am, nung nung 1 buwan na lang, kabuanan ko na. Kaya nahirapan po mag-diet. Makalipas ang 9 na buwan, dumating na ang araw na pinakahihintay nilang mag-asawa. Pero ang problema, si Mommy Joyce inabot ng 3 oras sa pagle-labor. Dahil sa laki ng baby, ma'am, masyado po siyang malaki na lumabas. Nahirapan po akong umirik. Nasakon na po siya, ma'am. Palabas na po siya. Bitin na bitin po yung pag-irik ko, kaya natagalan po yung paglabas ng ulo niya. Medyo lang siguro nahirapan si Mami kasi matagal bago nasundan si baby at saka medyo yung ulo hindi niya agad naire, kaya nahirapan na lumabas yung ulo ng bata. May bigat na 6.6 pounds si Baby Kendricks. Halos triple ng bigat ng panganay niya na 2.5 pounds lamang. Pero ang mas ikinabahala niya nang hindi niya marinig umiyak ang kanyang anak. Hindi rin daw ito humihinga. Dahilan para magkulay ube na si Baby Kendricks. Tap mo nga yung likod niya din. Sige. Hindi mo konti, may pressure konti. Ayan. Ang nangyari daw kay Mommy Joyce, prolonged labor o yung abnormal na tagal ng pagpapaluwal. Nakadepende raw ang tagal nito sa kalagayan ng buntis. Sa kaso ni Mommy Joyce, HCM na yata siya, direct to DR siya eh. Tapos inabot pa siya ng 3 hours bago nakanak. Lumampas ng 1 oras dun sa ine-expect ko na paglabas ng bata. Sa mga first time na mga anak, nabibigay tayo ng 10 to 12 hours. Pag lumampas doon, ibig sabihin noon, prolonged labor na siya. No? Sa mga second time naman ng mga mommies o yung mga third or fourth time ng mga mommies, pwede rin mangyari ang prolonged labor kung ang baby nila during the first pregnancy or first delivery ay mas maliit sa pangalawang baby nila, or kung may mga malpresentation na iba yung position ng baby, pwede sila makaroon ng prolonged labor. dahil dito nawala ng oxygen si Baby Kendricks.
kaba po, kinabahan po agad. Hindi siya active agad, ma'am, hindi siya umiyak agad. Nailigtas pa kaya nila si Baby Kendrix? Abangan yan mamaya. Ayon sa eksperto, ilan daw sa dahilan ng pagkakaroon ng prolonged labor ay hindi pasado ang isang nanay sa 3 Ps of obstetrics. Ito ang power, passage at passenger. Ito yung ine-evaluate natin. Ano yung power? Yung power ay yung lakas ng mami sa pag-ire at saka yung lakas ng paghilab ng tiyan niya, yung paninigas ng kanyang mattress kasi ito yung tumutulak ng baby pababa kung siya ay nasa active phase of labor, lalo na doon sa pag umabot na siya ng second stage. And then we have the passageway. Ang passageway, ito yung tinatawag nating sipit-sipitan ng nanay. So ine-evaluate natin yan kung ito ba ay masikip, ito bang may luag. Kasi kung masikip yan, ay baka hindi kakasya yung baby, hindi siya bababa. Or kahit maluag man siya, kung malaki naman yung baby, baka hindi rin siya lulusot. And then yung ating passenger ay yung baby syempre. No? So yung progress ng labor, magdidepende din yon sa size ng baby. Kahit normal pa yung power, normal din ang passageway. Kung ang baby ay masyadong malaki para doon sa passageway, ay hindi rin siya lulusot. Nakakaroon ng prolonged labor or eventually failure of labor. Kapag hindi raw maganda ang kalagayan ng power, passage at passenger, malaki raw ang posibilidad ng prolonged labor. Dahil dito, maaaring magkaroon ng fetal compromise si baby. Nangyayari ito kung kulang sa oxygen yung baby doon pa lang sa loob ng sinapupunan ni nanay, or during labor na jeopardize din ang oxygen supply ng baby. No? Kung hindi mo maagapan ang fetal asphyxia during delivery, pwede namang kakamatay ng baby yun. No? Or kung maagapan pero late na, yun ang mga long-term sequelae ng fetal asphyxia. Makikita mo yan pag lumalaki na si baby. Bukod kay baby, apektado rin daw si mommy. May risk na sumabog yung mattress niya, uterine rupture. Samantala, dahil unti-unting nagkukulay ube na si Baby Kendrix, sinubukang tapikin ng mga nurse at midwife ang likod ni baby. Ginamitan rin ito ng suction sa ilong at bibig para matanggal ang mga fluid na posibleng nakabara dito. At matapos ang 1 minuto, nagkaroon ng malay si baby at nagsimula na siyang umiyak. Hirap mo mga ako. Gumaan po yung pakiramdam ko. Nawala po lahat ng sakit. Hello, baby! Welcome to the world, baby! Ayon sa mga eksperto, senyales na healthy si baby kapag umiyak ito agad pagkaluwal. Pag umiyak ka agad yung baby, ibig sabihin okay yung baby mo. Kasi kung hindi siya iyak ka agad, baka nga kulang na siya sa oxygen, no? O hindi lang siya na-stimulate na maigi. Sa ngayon, laking pasasalamat ni Mommy Joyce na malakas at masigla na raw si Baby Kendrix. May payo naman ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para maiwasan ang prolonged labor. Una na riyan, bigyang pansin ang ating timbang para sa passenger sa 3 Ps of obstetrics. Bakit malaki si baby? Kasi si mommy malaki din. Ang kanyang caloric intake is more than what she needs. In a normal weight mother, dapat magigain sila ng weight ng 1.2 pounds per week. Not more than that. Nakatutulong din daw ang squats at yoga para naman lumakas ang power at passage ni mommy. May mga appropriate exercises for each trimester. At yoga, pwede yan. From first to the last trimester, pwede yon kasi may yoga naman for pregnant women. Mainam din daw ang simpleng paglalakad at breathing exercises para maiwasan ang prolonged labor. Ang exercise kasi makakatulong sa pagkondisyon ng mga muscles ng nanay sa abdomen kasi kailangan ang magandang muscles din, abdominal muscles, para pag nag-push sila, maganda yung pressure ng pag-push nila, at saka yung mga muscles doon na nagso-surround doon sa pelvic area ay mare-relax din, at ito makakatulong during labor.
Tayong mga mommy, walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga expectant mothers po dyan, tandaan na dapat laging sinusunod ang payo ng mga doktor. Ang mga do's and don'ts sa pagbubuntis, huwag ipagwalang bahala. Para hindi malagay sa peligro si baby, pati na rin ang ating mga sarili. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo na masaya at syempre makabuluhang kwentuhang pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. Until our next date, next Saturday, 6 to 7 in the morning po tayo ha. Dito pa rin sa inyong Kapuso Network. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.